So eto na tayo, laban na para sa gold medal dito nga para sa 2024 Paris Olympics. Team USA kontra nga dito sa host country na France. Magagawa kaya dito ng Team USA na manalo ng gintong medalya nang walang kahit isang talo? So eto na nga tayo, no, matapos hatiin sa tatlong grupo, ang 12 teams ay nandito na lamang tayo sa 2 individual na natitira para paglabanan ng gintong medalya. Pero bago yan, baka gusto mo i-check out itong napakasolid na Dry Fit Gilas Pilipinas t-shirt. Dating 309 pesos ito, ngayon ay mabibili mo na lamang ng 155 pesos. 50% off ngayong araw sa Shopee. I-click mo lang yung link sa comment section. Matapos nga naging historic game dito kahapon ng Team USA kontra dito sa Serbia, isang hakbang na lang ang kanilang kinakailangan para nga makuha ang kampyonato. Pero sa kabila nga dito na magiging laban ng Team USA kontra dito sa France, ay hindi pa rin talaga maiwasan na pag-usapan ang historic duo dito nga ni LeBron James at Stephen Curry. Paano ba naman kasi, no? Ito na ata ang una't huling beses nating makikita na magkasama ang dalawang legendary player na to. Actually, hindi lamang itong si LeBron James at Stephen Curry kung hindi itong buong USA team. Kaya napakaswerte talaga natin na masasaksihan natin ng ilan sa mga napakagandang laban na ibinigay dito ng Team USA. Dahil ayon nga mismo dito kay LeBron James, ito na nga daw ang kanyang huling partisipasyon dito nga para sa pagrerepresenta ng Team USA. Kumbaga talagang susulit-sulitin na natin ito dahil wala na tayong makikitang LeBron James sa mga susunod na Olympics. Talagang nagpakabalang ang United States dito nga sa naging laban nila kontra dito sa Serbia matapos sila mag-abol simula first hanggang mid-fourth quarter. Buti na nga lang itong si Stephen Curry kung kailan siya pinakakinakailangan ay talagang doon lumabas yung kanyang pinakalaro. Isipin nyo, no, nilagpasan niya yung kanyang puntos na nagawa niya sa loob ng 4 na laro na kung saan nakapagtala siya ng 29 points samantalang kontra dito sa Serbia ay nakapagtala siya ng 36 points. Talagang pinatahimik na Stephen Curry ang kanyang mga doubters at pinatunayan niya kung bakit siya karapat dapat dito nga para sa Team USA. Kabilang banda, so sobrang dami din talaga na magagaling na players dito para sa Team USA ay hindi nga talaga maiwasan na meron talaga mga players na mababangko. Sa ikalawang pagkakataon, sa crucial game din mismo ng Team USA ay hindi nakapaglaro ng kahit isang minuto ang 2024 NBA champion na si Jason Tatum. Sa totoo niyan, hindi talaga puputok ang balitang ito kung hindi naging champion dito si Jason Tatum ngayong 2024. Pero naging iba kasi yung usapan na naging NBA champion siya tapos kahit isang minuto sa elimination game pa ng Team USA ay hindi siya pinasok ni Coach Steve Kerr. O nandun na tayo sa pagiging professional na talagang may mga times na hindi ka paglalaroin ng iyong head coach. Pero kahit ako syempre, no, masakit yun para sa akin na hindi ako paglalaroin sa elimination round pa ng kuponan mo, no? Ano na lang kung sakasakali man natalo dito yung Team USA ng Team Serbia. Napakasakit nun para kay Jason Tatum, no? Syempre hindi mawawala sa isipan niya na bakit hindi siya pinaglaro, eh meron naman talaga siyang ibubugay. NBA champion nga ito eh. Ito nga, no, ayon mismo dito sa naganap na interview kay Coach Steve Kerr, ay tila nga daw talagang parang math problem itong pagiging DNP dito ni Jason Tatum. Ito yung simula nang bumalik si KD mula sa kanyang injury, dito na nga daw talagang nahihirapan si Coach Steve Kerr na pagkasyahin yung mga minuto dito nga sa mga players. Ayon nga mismo sa kanya hanggang 10 lang daw ang kaya niyang paikutin sa loob ng isang laro. Pero ayon nga mismo dito kay KD at kay Jason Tatum mismo, a win is a win. Importante nga daw ay nanalo sila dito. Mukha naman sa uling laban nila kontra dito sa France ay maglalaro na itong si Jason Tatum. So yun, abangan ulit natin ang laban dito mamayang madaling araw, August 11, 3:30 AM. So puyatan na naman tayo dito.